Amen! Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak sa Panginoon na makasama kayo sa umagang ito na sama-sama tayo magpupuri sa Lord. At ganun din po sa ating mga kapatiran na nasa online, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong bang lahat ay excited na? Dami pa pala. Tayo pong lahat ba excited na? Ilang araw na lang ay ano? Hindi, Pasko muna. Hindi, joke. Christmas party na, ilang araw na lang. Amen. Kaya ating ihanda ang ating the best na kantahan, the best na sayawan, at the best na pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ipunin na natin, ilang araw na lang. Ipunin na natin lakas natin dahil marami pong hinandang games. No? Ang games sa mga leaders sa tulong ng Panginoon. Amen. At pero bago po ang lahat, tayo po muna ay ihanda natin ating mga sarili para po sa pagpupuri sa Panginoon, sa pananalangin, sa katagumpayan ng gawain natin sa ating Christmas party. At higit sa lahat, sa katagumpayan ng gawain at sa umagang ito. Hinihingi ko po ang kalahating minuto ng katahimikan para sa paghahanda para sa Panginoon. Sinasabi po sa awit, chapter 136, verse 1 hanggang 2, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan, pag-ibig niya ay tunay laging tapat kailanman. Hallelujah. Tayo po lahat ay magsitayo. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Hallelujah. Purihin ka nga, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang panahon na binigay niyo sa bawat isa. Sa panibagong araw, Panginoon, na kami ay nagising. Panginoon, maraming salamat, O Lord. At naman sa umagang ito, Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa buong sanglinggo ng kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin. Sa lahat ng pagsubok, O Lord, lahat ng ito, Panginoon, maraming salamat. Dahil dito, Panginoon, napatunayan namin kayo, Diyos na buhay, Panginoon, na patuloy na tumutugon sa lahat ng aming dalangin, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, kalakasan, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga karamdaman. Tunay, Panginoon, na kayo, Diyos na buhay, Panginoon, na aming sinasampalatayanan sa umagang ito, Lord. Kaya nararapat, Panginoon, sa umagang ito, ang araw na ito ay para sa iyo, Lord. Ino-offer namin ang araw nito para sa iyo, Lord, na upang papurihan ka, Panginoon. Kami sama-samang aawit sa iyo, Panginoon, para sa iyo. Naway kalugdan niyo ang bawat isa, O God, sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, ang puso ng bawat isa, O Lord. Hindi po magkakaroon ng katagumpayan ng lahat ng ito kung may bahid ng karumihan, Panginoon, sa aming mga puso. Kaya sa umagang ito, O Lord, we claim, O Lord, forgiveness, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon. Naway kalugdan niyo kami, Panginoon. Alisin niyo, Panginoon, kung ano mang mga karumihan na nasa puso ng bawat isa, O Lord. Palitan niyo nga ito, Panginoon, ng joy, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, na kami pagpupuri. Kami, Panginoon, ay malaya magpupuri sa inyo sa umagang ito, Lord. In Jesus' name, hallelujah. Purihin ka nga, Panginoon, sa umagang ito at dalangin ko, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming gawain, O Lord. Dalangin ko ang aking mga kapatiran, Panginoon, na wala pa po sa umagang ito, Lord. Remind them, O Lord, that this day is yours, O God, to praise you, Panginoon, to worship you, O Lord, this day. Dalangin ko, Panginoon, na kasamahin niyo sila at ingatan, Panginoon, sa kanilang pagparito sa umagang ito, Panginoon. At ganoon din po sa mga kapatiran na naririto, Lord. Patuloy niyo po pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko, Lord, sa pagpapatuloy ng inyong gawain hanggang sa umagang ito. Lahat ng gagamitin mo, Lord, at lahat ng tatayo, Panginoon. We claim, O Lord, victory, Panginoon, sa aming music ministry, O Lord. Patuloy niyo silang pagpalain, O Lord, sa kanilang buhay, Panginoon, na nang pagpapagamit sa inyo, O God. Dagamin po, Panginoon, sa tatayo sa offering, O God, sa aking mga kapatiran, Panginoon, na yung mothers, O Lord, na naatasan sa umagang ito, Panginoon. May you bless us, O Lord, this day, Panginoon. Anoint us, O Lord, in Jesus' name. Dalangin ko, Panginoon, na ang tatayo, Panginoon, sa offering, sa Lord's Supper, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, we pray, O Lord, in Jesus' name, ang aming pastor, Panginoon, na magpapahagi ng inyong salita, Panginoon.
Panginoon, sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, na itago niyo siya sa inyong likuran, Panginoon. Anoint him, O Lord, nang sa ganun, Panginoon, lahat ng sasabihin niya, Panginoon, ay magmumula sa inyo at Panginoon na makapagbabago, makakatulong, Panginoon, sa aming paglago o sa aming spiritual na buhay, O Lord. Ganun din po, Panginoon, ma-bless, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa online, na nakikinig, Panginoon, naway magamit, Panginoon, si Pastor sa pagbabahagi ng inyong salita, nang sa ganun ay makatulong, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon, na kung sino man ang makakarinig nito sa aming online platform, O Lord. Bless him, O Lord, ganun din po sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Dalangin din namin ang kanyang kagalingan, Panginoon. In Jesus' name, we pray, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, tinataas namin sa inyo, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, katagumpayan ang inyong gawain, magmula sa simula hanggang sa matapos ito, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Lahat ng anak ng Panginoon, sumigaw, hallelujah! Amen! Sinasabi po sa awit 96, verse 1 hanggang 2, sabi ng salita ng Panginoon, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin araw-araw, ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Praise God. Tinatawagan ko na po ang ating music ministry. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po! Nakakatuwa kasi hindi kami nag-usap ng host natin ngayon, pero same kami dapat nang sasabihin. Dapat po kasi, tatabihin ko sa inyo, second week na po ng December, ano na po yung malapit dapat ngayon. O, di ba po? Christmas party. So, nakakatuwa na kahit hindi kami nag-uusap ng host natin, same pala kami nang iniisip po. Hindi po. Hindi na po, parang same po yung isip lang namin. So, ayun po dahil nasabi na po ng host natin kung ano yung kaganapan natin sa buong buwan ng December, tayo po ba ay nagagalak? Ay parang hindi sila nagagalak. Masaya po ba tayo? Ayun. Yung mga kids, masaya ba ang mga kids? Hindi na mo? Kipot, masaya ka ba? Masaya ka? Masaya daw siya. Amen. Sinasabi po sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Ayun no, sinasabi sa verse natin ngayon, rejoice. Kaya nawa makita sana sa mga mukha ng bawat isa ang kagalakan. Sabay-sabay po natin purihin ang ating Panginoon.
ating Panginoon. Nag-enjoy po ba ang lahat? Nararamdaman na po ba natin ang Kapaskuhan? Amen. Sinasabi po sa Psalms 145:13, Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominions endures through all generations. The Lord is trustworthy in all He promises, and faithful in all He does. So ayun po ine-emphasize sa verse natin ngayon na ang pangako ngayon na ang God's eternal reign and faithfulness ay hindi nagbabago sa ating Panginoon. Amen? Na lahat ng pangako ng ating Panginoon sa simula hanggang sa ngayon na nabubuhay ang bawat isa, yun at yun pa rin at hindi nagbabago ang ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, tunay na yung kadakilaan ng ating Panginoon siya at siya pa rin yun. Minsan, tayo na mismo yung lumalayo, pero yung kadakilaan talaga ni Lord, sobrang buti sa buhay ng bawat isa. Yung faithfulness ni Lord, namumutawi sa buhay ng bawat isa. Kaya ngayong umaga mga kapatid, habang umaawit tayo sa ating Panginoon, damhin natin kung gaano kabuti si Lord sa buhay ng bawat isa.
lang namin mararamdaman ang tunay na pagmamahal, O God. Sa'yo lang namin matatagpuan, O God, Lord. Ang tingin namin kakulangan sa aming mga sarili, O God. Patunay, O God, yung pagmamahal mo, O God, ang magpupunan ng lahat ng bagay, O God, na meron sa mga puso namin, O God. Kaya Lord, sa'yo namin itinataas ang lahat-lahat ng ito, O God. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ng bawat isa, O God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Para po sa ating congregational prayer, sama-sama po tayong dumulog sa Panginoon na pangunahan po ng ating puting Pastora Leslie Fontanos. Amen. Sa oras na ito, sama-sama po tayong dumulog sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay lumuhod. Sa ating pagluhod, sa ating Panginoon, ito ay nagsisimbolo ng ating pagpapakumbaba, ng ating pagsuko ng lahat-lahat sa atin. Kaya i-take natin itong opportunity na ito, itong pagluhod na ito, para idulog natin ang lahat ng ating iniisip, lahat ng ating pinagdadaanan, lahat ng ating nararamdaman sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, nakikita mo, O Lord, ang laman, Panginoon, ng aming mga puso at isipan, Lord God. Lahat ng kabigatan, lahat ng pinoproblema, lahat ng aming dalahin, Panginoon, lahat ng ito, Panginoon, ay batid mo, O Lord. Kaya sa oras na ito, O Lord, we take the opportunity, Panginoon, na sa aming pagluhod, Panginoon, ay ma-surrender namin, Panginoon, ang lahat-lahat sa iyo, O Lord. Kami, O Lord, ay buong pusong nagpapakumbaba, Panginoon, at inilalahad sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat ng amin, Panginoon. Lord God, alam namin, Panginoon, na mahina kami, Panginoon. Kaya Lord, yung kalakasan mo, O Lord, ang aming dalangin, Panginoon. Lord God, sinasabi mo, Panginoon, sa iyong salita sa Deuteronomy, O Lord, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, marami man kaming pinagdadaanan, O Lord. Marami mang nangyayari, O Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. But, Lord, sa iyong salita, Panginoon, sabi mo, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, O Lord. Mahirap maging matatag, Panginoon, sa mga time, Panginoon, na meron kaming mga pagsubok na dinaranas, Panginoon. But truly, O Lord, pag nandyan ka, O Lord, kapag clinic-claim namin, O Lord, ina-apply namin, O Lord, ang iyong salita, andun ang kalakasan, andun ang katatagan, Panginoon, na sa bawat pangako mo, sa bawat salita mo, Panginoon, sa assurance mo, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan sa bawat saglit ng aming buhay, na hindi mo kami pinababayaan kahit na may mga problemang dinaranas. Salamat, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil sa mga pagkakataon na ito, nararamdaman namin, O Lord,
at nakikita namin, Lord God, na kami, Panginoon, ay nagiging matatag, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, lahat, O Lord, ng mga nangyayari, Panginoon, sa aming buhay, sa aming bansa, Panginoon, sa aming community, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay idinudulog namin sa iyo, Panginoon. And we claim, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay mapagtatagumpayan namin, Panginoon, dahil nandyan ka, Panginoon. Kasama namin, Panginoon, nandyan ka, Lord God, na pinatatatag kami, Panginoon, sa pamamagitan, O Lord, ng iyong salita, Panginoon. Lord God, maraming mga kaguluhan, Panginoon, sa aming paligid, Panginoon. Bansa sa bansa, sa aming bansang Pilipinas, sa aming komunidad, sa aming mga tahanan, sa aming mga sarili, Panginoon. Minsan, O Lord, naiisip namin mag-give up, O Lord. But truly, O Lord, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin, na siyang nagpapaalala sa amin, O Lord. Na siyang nag-i-intercede, Panginoon, sa mga pagkakataon, O Lord, na hindi namin mabanggit sa iyo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso, Panginoon. Salamat, O Lord, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang gumagabay, Panginoon, sa amin, Lord God. Na siyang patuloy na dumudulog sa Diyos Ama, Panginoon, para sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo, O Lord, ang iyong banal na Espiritu sa amin, Panginoon, na siyang magtatanggol, Panginoon, na siyang gagabay, Panginoon, na siyang tutulong sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy rin namin, O Lord, na itinataas sa iyo, O Lord, ang aming mga kapatid, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na may mga karamdaman, Lord God. Dalangin namin, O Lord, ang kalakasan, O Lord, ang kagalingan, Panginoon, para sa kanila. At sa oras na ito, Panginoon, kami, O Lord, ay sama-sama, Panginoon, na idudulog sa iyo, Panginoon, si Romeo Baquel, Panginoon. Hindi man namin siya, Panginoon, lubusang kilala, Panginoon. But sa pamamagitan, O Lord, ng aming kapatid, Panginoon, na idinudulog siya sa iyo, Panginoon. Kami, O Lord, bilang isang kongregasyon, bilang isang pamilya, Panginoon, ay idudulog siya, Panginoon. Hihingi, Panginoon, ang iyong tulong ng kagalingan, Panginoon, para sa Kanya. Lord God, sa pamamagitan nawa, Panginoon, ng aming mga panalangin, dinggin mo ito, O Lord. Hindi man siya, O Lord, lubos, Panginoon, na nakakakilala sa iyo, Panginoon. But, O Lord, yung mga tao, Panginoon, na nakapaligid sa kanila, Panginoon. Ang Funland Learning Center, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, na daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Inilalapit namin at itinataas sa iyo, Panginoon, ang asawa ni Teacher Army, Lord God, na si Romeo, O Lord. Kalakasan, kagalingan, Panginoon, ano man, O Lord, yung pinagdadaanan niya ngayon, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon. Dalangin namin, O Lord, na samahan mo siya, Panginoon. I-comfort mo, O Lord, si Teacher Army, Lord God. Nawa, Panginoon, ikaw, O Lord, ang maging kalakasan niya, Panginoon, para sa kanyang asawa, O Lord. Ikaw, Panginoon, ang maging kagalingan ni Romeo, Panginoon. Lord God, alam namin, Panginoon, na hindi maiksi, O Lord. Hindi ka nagtatangi ng tao, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, inilalapit namin siya, O Lord, itinataas at kiniklaim, Panginoon, ang iyong
kalooban, Panginoon, para sa Kanya, Lord God. Alam namin, Panginoon, wala kaming magagawa, Panginoon, para sa Kanya. Ba't ang ilapit, ipanalangin, Panginoon, ang Kanyang buhay, ang Kanyang kalagayan, Panginoon, sa iyo, Lord God. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, O Lord, kami, Panginoon, ay naninigluhod, Panginoon, at isinasamo, Panginoon, ang kagalingan ni Romeo, O Lord. Panginoon, sa aming mga activity, Panginoon, dito sa iyong iglesia, dalangin namin, O Lord, ang iyong patuloy, Panginoon, na pagbe-bless, Panginoon. Ano man, O Lord, yung aming mga plano, Panginoon, pangyarihin mo nga nawa ito, Panginoon, sa iyong kalooban, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw, O Lord, dyan siyang kumilos, Panginoon, sa bawat puso namin, sa bawat buhay namin, Panginoon. Makita nawa ikaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang iyong pagmamahal, O Lord, ang joy sa iyo, Panginoon, ang peace, O Lord, ang unity, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Lord God. Nawa, Panginoon, magkaisa kami, Panginoon, para sa ikalalago, ikasasaya, Panginoon, ng iyong iglesia, Lord God. Patuloy nawa, Panginoon, na hindi namin hayaang manlamig, Panginoon, yung aming pananampalataya. Bagos, O Lord, magsama-sama kami, Panginoon, na patuloy na mag-init, Panginoon. Patuloy, O Lord, na maglingkod at magpuri sa iyo, Panginoon. Dahil tunay nga, O Lord, sa lahat, Panginoon, ng aming pinagdadaanan, nandiyan ka palagi, Lord God. Ito, O Lord, yung maging motivation namin, Panginoon. Maging inspiration namin, O Lord, na sa kabila, O Lord, ng aming mga pagkukulang, still, Panginoon, still, pinagpapala mo kami. Patuloy mo kaming minamahal, O Lord. Patuloy, Panginoon, yung favor, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin. Patuloy na answered prayer, Panginoon. Kaya, Lord God, nawa, Panginoon, ito, O Lord, yung lagi naming maisip. Hindi yung mga problema, hindi yung mga nararamdaman namin, Panginoon. But Lord, ikaw, Panginoon, yung ginagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay isinusurrender namin sa iyo, Panginoon. Itinataas, O Lord, sa oras na ito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. At ibinabalik namin, O Lord, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tangi at makapangyarihang pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Sa pagpapatuloy po ng gawain ng Panginoon, atin na pong ihanda ang ating mga Bible, ang ating mga notebook and ballpen, at ang ating mga tenga, higit sa lahat, ang ating mga puso sa pakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Kaya tawagin na po natin ang ating butihing pastor, Pastor Emmanuel Fontanos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa pagpapala ng umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga music team, no? Pasko na talaga, no? Kala ko, hugot ako ng ng barya, no? Parang may nangangahuli, eh. Amen, praise God, no? Sa mapagpalang umaga, so sabihin mo sa katabi mo, masaya kang kasama mo siya ngayong umagang ito. Amen. Grabe, ganyan ba kayo kasaya? Masaya-saya niyo naman. Amen. Alright, so sige, sa aking pong pagsisimula, tayo po muna ay panandali ang manalangin sa Panginoon. Lord, sa umagang ito, O Diyos, patuloy, Panginoon, ka namin papupurihan. Sasambahin, Lord Jesus, sa umagang ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas, Lord, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Lahat ng biyaya, Panginoon, hayaan mo, Lord, na ito'y saluhin namin sa pamamagitan, Lord, ng iyong mga pangako, O Diyos, ng iyong mga salita, O Ama. Purihin ka, Lord, sa umagang ito. Sa iyo, Lord, ang lahat ng paburi, sa iyong pagsamba, Panginoon, at sa pagpapahayag, Lord, ng iyong mabuting balita, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makita, Lord. Ikaw lang ang siyang marinig, Panginoon. At ikaw lang siyang humipo, kumilos sa bawat isa po sa amin. Hindi lamang, Lord, din sa face-to-face, but even, Lord, sa mga kapatid at mga kaibigan namin, Lord, at mahal sa buhay, nasa home church din naman, O Ama. Pagpalangin mo kaming lahat, O Ama, sa iyong mayamang biyaya, itong aming dalangin. Sa pangalan ni Cristo Jesus, amen, amen, at amen. Praise God. So last time, ang tinalangin po natin ay ano daw?
Ano yung title ng kanta? Yan, what the world needs now is love. Amen. No, tayo pa ng Panginoon ay nasa series pa rin, no, ng challenge to love. And nawa, no, nung nakaraang linggo, ay nung tinalakay natin yung what the world needs now is love, no, ito yung talagang hinagad natin talaga, no, hindi lang sa ating sarili, but even sa ating pong pamilya at yung ating mga community. Amen po, no. So ngayong umagang ito, meron po akong ang ganda nung quote na nakita ko. No, sabi nung quote, sabi niya dyan, yan, you can give without love, but you cannot love without giving. Amen. Diba? Baka pwede ka magbigay ng walang pag-ibig. Tama po ba yun? Pero kailanman, hindi ka pwedeng umibig ng walang pagbibigay. Amen. Diba? Tama naman, may mga tao nagbibigay kahit masama loob eh. Amen. Sino minsan ganon? Diba? Parang, ito na nakita ang pera ko eh. O sige na nga, sige na. Diba? Parang ganon eh. Diba? Pero again, you cannot love without giving. Meaning, sabi ko dito, no, kung walang pag-ibig, walang pagbibigay. Amen. No? Diba? Maliwanag at pamilyar sa atin, no, yung John 3:16. For God so loved the world that He gave us His only beloved Son, Jesus, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Makita natin, God loves us so much. Amen. That's why He gives generously. Tama po ba yan? Diba? Minamahal tayo ng Panginoon kung kaya't Siya ay nagbigay ng malaki ng pagiging generous. Mas malalim magsalita doon. May hinahanap ako salita eh. Yung galante, parang gano'n, no? Yung binibigay mo lahat. Amen. Di ba? Sabi ko dito, yeah, no? God loves us so much, that's why He gives generously. Even His one and only beloved Son, Jesus, ay ibinigay niya sa atin. Ganoon ka-generous ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba doon? No, sabi ko sa Psalms, chapter 103, verses 11 to 12. Yan. Buksan nga po natin yung ating mga Bible. Sa Psalms 103, verse 11 to 12. Yan, sabi niya dyan, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan at kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang salita ng Panginoon. Kaya makikita natin dyan, no? Dyan tayo iikot dyan sa mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Okay? Kasi makikita natin dyan kung gaano yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa ho sa atin, na kung saan hindi daw kayang sukatin. Okay? So makikita natin yung sukat ng langit at lupa, bagamat may nakarating na sa buwan, no? Pero still hindi pa rin niya nasukat ang distansya ng langit at lupa. So ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Di ho ba? Alam niyo po ba na ang pag-ibig din ng Diyos ay matutulad sa isang sikat na kanta? Okay? Sino dito yung madalas nag-i-emo? Okay? Pag nag-i-emo kayo, gusto mo yung mga love song, di ba? Amen? Sino dito yung fan ng MYMP? Para ako lang yata ang mga kilala ng MYMP. Ha? Yan! No? Sikat na sikat yung kanta ng MYMP na yan. Ang title ay... Paibasa nga ako ng malakas. 1, 2, 3. Love experience. Yan, di ba? Love moves. Mysterious way. Yeah, in mysterious way. Di ba? Yeah, yeah. Praise God. Alam niyo po ba na ang pag-ibig ng Diyos ay katulad nitong kantang to? Amen. Di ba? Naniniwala ba kayo doon? Na ang pag-ibig ng Diyos ay talagang it moves
in mysterious way. Amen. Parang hindi kayo naniniwala. Sige, mamaya, makikita natin, ano? Sabi ko dito, God loves in mysterious way. Paano nangyari yun? Okay? Paano natin mapapaliwanag that the love of God moves in mysterious way? Okay? So sabi ng passage natin kanina, no? Ang agwat daw ng langit at lupa, okay? Sukatin man, hindi pa rin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Ganito kamisteryoso, ganito kahiwaga ang pag-ibig ng Diyos. Okay? God's love in mysterious way. Amen. Para mas maliwanag, sabi ko rito, no, hindi naman uligid sa aking mga kaalaman yung aking nararamdaman, no, yung aking mga karamdaman. Tama po ba yun? At dahil po doon, sabi ko rito, no, ako po ay nagbago ng aking lifestyle. Partikular na po sa aking pagkain. Okay? Kaya yung mga paborito kong pagkain, ano yung mga paborito kong pagkain, anak? Lechon. Ay, hindi. Dati ba ako ngayon? Ha? Dati ba ako ngayon? Ano paborito kong pagkain? Ang wawa naman ako, wala nakakakilala sa akin. Paksiw. Wali pa rin. Dati bangus. Bangus. Paborito kong pagkain, yung sinigang na baboy. No? Yung makapal yung taba. Tapos maasim, may patis, may kalamansi, may sili. Ha? Hindi ka mo na. Grabe. Okay? So yung mga paborito kong mga pagkain noong araw, talagang hininto ko na po. Ngayon, hindi ko na po siya kinakain. Good morning sa inyong mga anak. Ako, namiss ko kayo. Okay? So sabi ko dito, kaya yung mga pagkain na yun, mga Big Mac, yan. Yung Jollibee Chop, no? Ganyan kalalaking burger. Hindi ko na kinakain ngayon. Amen? Kasi nagbago ko ng lifestyle. Ang nangyari ngayon, sabi nga nung anak ko kanina, no? Then, yun na yung alam niya paborito ko eh. Bangus eh. Amen? Dati, yung sinigang na lechong kawali, naku, sarap po nun. Ha? Napanood na po. Meron ba nun? Meron nun. Ako, sarap po nun. Yung sinigang na lechong kawali. Pag natikman yun, ako napakasarap po nun. Eh, nagluluto po ako noon eh. Pero dahil nagbago ako ng lifestyle, hindi yun naman titikman. Tama po ba yun? So, ngayon, ang kinakain ko na ngayon ay mga prutas. Prutas, bangus, tilapia, okay? Gulay, kalabasa, patola. Yung mga dating pagkain na ayaw ko, yun na yung kinakain ko ngayon. Amen. Sabi ko dito, same way, ganito po makikita yung love moves in mysterious way. Okay? So, nagigets po ba natin? Sabi ko dito, no? Sabi ko nga po kanina sa ating introduction, kung walang pag-ibig, walang pagbibigay. Amen. No? Ganito po kamisteryoso o kahiwaga ang pag-ibig. Dahil kung ang pag-ibig ay may pagbibigay, ang pag-ibig din po ay may pagdadamot o pagkakait. Amen. Di ba? Pastor, sabi mo kanina, kung walang pag-ibig, walang pagbibigay. Yes. Pero ang pag-ibig, kung walang pag-ibig, wala rin pagkakait o walang pagdadamot. Amen. Diba? Talagang napaka-misteryoso. Tama po ba yun? Napatahimik kayo. Napaisip kayo ito. Meron bang ganun? Ang gulo ni Pastor, mapagbigay tapos mapagdamot. Ano ba talaga? Ganyan po kamisteryoso ang pag-ibig. Okay? Love moves in mysterious way. Okay? Tulad po sa akin, sabi ko dito, no, mahal ko ang aking sarili, kung kaya, ano daw? Binibigyan ko o kinakain ko noon yung mga masasarap na pagkain. At ngayon, dahil din mahal ko ang aking sarili, pinagdamutan ko na o pinagkait ko na sa aking sarili, sa aking buhay, yung mga masasarap na pagkain na yon. Amen. Diba? So, nagigets natin noon, mahal ko yung aking sarili, kaya ini-enjoy ko yung pagkain ng mga mamantikang pagkain. Pero ngayon, dahil mahal ko ang aking sarili, meron akong nararamdaman, tinigil ko yun.
Pinagkait ko sa akin yon. Pag lumalapag nakakita po ako ng mga ganon, inaalis ko yung aking focus. Nilalagay ko dun sa patola. Amen. Di ba? Yung aking may bahay, naglambing kahapon. Tagal na daw niya kasi hindi nakakain ng pork igado. Okay? Siya po kasi taga-pamalengke dahil medyo mahina pa yung aking katawan. Sabi ko, anong ulam natin? Luto mo naman ako ng igado. Sabi ko, wala may ulam ko. Ano ba yung ulam ko? Diba? And praise God dahil may mga patatas naman. Amen. No? Natikpan mo pa rin yung igado, pero may mga patatas naman. Di ba? So makita natin, love moves in mysterious way. Kung walang pag-ibig, walang pagbibigay, ganoon din naman, kung walang pag-ibig, walang pagdadamot. Amen. Diba? Sabi ko ito, kasi nga ang unhealthy na ho para sa akin, yung mga mamantikang pagkain, yung mga makakolesterol, yung mga matatamis, yan, no? Yung masasarap na ice cream ng Dan Eric, wala na rin. Diba? Pero praise God, sabi ko rito, makikita natin ganito kamisteryoso ang pag-ibig. Isa pa pong halimbawa, sabi ko rito, no, ngayong Kapaskuhan, alam niyo po ba, okay, na paano ba tayo magbigay ng regalo? Pag nagbibigay ba tayo ng regalo, sino re-regalo mo ba? Siya ba? Pwede na to. Di ba? Ay, gusto niya to, bibigay ko sa kanya to. Ganyan ba tayo magbigay ng regalo? Di ba? Sa mga, ano ngayon, mga tawag doon? Exchange gift. Di ba? Meron, uso na ngayon yung ano yung sinusulat mo na yung gusto mong regalo, di ba? Wish list, di ba? Uso na ngayon yun Di ba? Pero kung ikaw yung magbibigay ng regalo, kung ano yung nasa wish list, ibibigay mo ba yun? Ha? Sisikapin mong ibigay di ba? Kasi alam mo na magagalit siya kapag hindi mo binili yun. Yun nga yung gusto niya matanggap, bakit pagkalat ka nun? Di ba? Sa buong eskwelahan, di ba? Sabi, nag-wish list pa, tapos iba naman pala yung ibibigay sa akin. Dapat pala iba na rin yung binigay ko. Di ba? Amen. Tama po ba? Alam niyo po ba yung aking mga anak, lumaki ho yan ng kailanman hindi ho sila nakapaglaro ng pellet gun. Alam niyo po ba yan? Ang lahat ng laruan nila na baril-barilan, puro tumutunog lang. Ganon. Pero walang mga bala. Amen. No? Hindi dahil mahal mo yung pellet gun at mas mura yung mga tumutunog lang, yung mga umiilaw. Okay? But, hindi yung halaga But dahil mahal ko sila. Dahil sa pag-ibig, pinagkait ko sa kanila yun. Dahil alam ko na makakasama sa kanila. Amen. See? Kung walang pag-ibig, wala rin pagdadamot. Nagigets na po ba natin? Ganito po kadakila yung pag-ibig. Love moves in mysterious way. Amen. Kaya si Kuy-Kuy, kasi si Lucas, nasa bababa, o ilang taon na sila. Di ba tayong mga magulang, lagi natin sinasabi sa ating mga di ba, sarili natin, anak, dahil mahal na mahal kita, gagawin ko ang lahat, maibigay ko lang sa iyo lahat ng bagay. Di ba? Tama po ba? Tama ba? Mahal mo ba si Kuy-Kuy? Kayo, mahal niyo ba si Lucas? Di ba lahat ng bagay ibibigay niyo sa kanila Tama po ba yun? Pero what if ngayong araw ng Kapaskuhan, ang gusto nila matanggap, granadang sumasabog? Masasabi niyo pa rin ba na gagawin niyo ang lahat, maibigay niyo lang kung ano yung ginugusto nila? Amen. Hindi. Amen? Di ba? Ipagkakait niyo sa kanila yun. Why? Ganun niyo sila kamahal. Alam niyo na mapapahamak sila. Kaya hindi niyo ibibigay sa kanila yun. Kahit alam niyo na gustong-gusto nila yun. Kahit na yung pag-ibig niyo o yung puso niyo nasasaktan na makitang umiiyak yung inyong mga anak, pero tinitiis niyo yun dahil din sa pag-ibig. Amen. Diba? Sino dito yung mga, madalas sinasabihan ng magulang na
Ang ganda-ganda, ang gagwapo yung mga anak. Ay, wala. Wala. Ha? Pagsasahod na kayo, sasabihin niyo, ang ganda-ganda mo kayo, Pia. Parang ganda. Ang bait-bait mo, Pia. Di ba? Ay, Amen? gusto pong kasama yun. Oh, may kiss pa. Wow! Kasi sasahod na kami. Ang gano'n. Grabe. Hindi mo na lang susunod. Di ba? Madalas, yung mga magulang natin, hindi ko alam kung honest o sinungaling eh. Di ba? Madalas yung mga magulang lang natin maririnig natin maganda tayo at agwapo tayo. Tama po ba? Walang magulang dito na sinasabi, bakit itong anak ko? Di ba wala? Amen? Ha? Bakit itong anak ko? Puti agad siya kaya siya iba na, bakit? Walang gano'n eh. Di ba? Lagi natin sasabihin mo, umiiyak eh. O bakit umiiyak? Tinutokso ko ng mga kaklase ko, bakit ko na? Huwag ka maniwala doon ang pogi-pogi mo. See? Dahil sa pag-ibig, pinagkakait mo sa kanya yung katotohanan. Tama ba? Amen. Diba? So makita natin, love moves in mysterious way. Kung ang pag-ibig ay nagbibigay, ang pag-ibig din ay nagdadamot. Tama po ba? Sabi ko dito, yan, love moves in mysterious way. Kung walang pag-ibig, walang pagbibigay. Ganun din naman, kung walang pag-ibig, ay wala ding pagkakait. Love moves in mysterious way dahil kahit ang pagbibigay at pagdadamot ay magkasalungat na salita, sabi ko dito, maaari silang maging iisa. Maaari silang maging pareho sa pamamagitan ng paraan ng pag-ibig. Magkasalungat po itong dalawang to eh. Mapagbigay, madamot. Tama? Pero nagiging isa sila dahil sa salitang pag-ibig. Love moves in mysterious way. Ganyan po kahiwaga ang pag-ibig eh. Sabi ko nito, tulad po sa pag-ibig ng Diyos, sabi nung kanta, yung kanta nung yung sikat na kanta niya, yan? Yan yung linya nung kanta nung chorus ba yan? Alam niyo ba yung tono niyan? Yan yung linya na yan, sister. Alam mo ba yung linya na yan? Naku, talaga talaga si sister ah. Di ba? Amen. Alam na alam. Still, it's a mystery of how you ever came to me, which only proves love moves in mysterious way. Wow. Di ba? Still, it's a mystery of how you ever came to me. Subasa ako. Para na iba pakantayin. Di ba? Which only proves love moves in mysterious way. Hanggang ngayon, sabi ko dito, makikita namin niya sa linya na yan, hanggang ngayon daw ay hiwaga sa kanya o hindi niya maunawaan kung paano dumating sa kanya yung kanyang minamahal. Na nagpapatunay lang na ang pag-ibig daw ay gumagawa sa hindi maintindihan paraan. Amen. No, again, ulitin ko po yung ating Bible passage ngayong umaga ito. Psalms 103 verse 11 to 12. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi gaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos. Sabi takot sa Kanya, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis. See? Ganon din niya inaalis. Ganon din niya ipinagkakait. Amen. Diba? Ganon din niya tinatanggal. Ganon din niya pinagtanuman. Ganon din niya pinipigilan. Amen. Sa atin ng ating mga kasalanan. Love moves in very mysterious way, mga kapatid. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gives us. He gave. That whosoever believe in Him will not perish. Kung ikaw ay mananalig sa Panginoong Jesucristo, ipinagkakait niya sa iyo yung kaparusahan. Amen. At ibibigay niya sa iyo, ano daw? Buhay na walang hanggan. Praise God. Romans 5, 8 to 11. Basahin ko nga po itong Romans 5, 8 to 11. Buksan nyo nga yung inyong mga Bible.
Yan, Romans chapter 5, verses 8 to 11. Yan, basahin ko po, sabi niya dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Praise God. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, makikita natin ang Diyos po ay nagbigay. At makikita din natin na dahil din sa pag-ibig ng Diyos, siya ay nagkait. Amen. Ganito po kadakila ang pag-ibig ng Diyos. His love moves in mysterious way. God loves, sabi ko dito, no, God loves us in mysterious way. Kaya, number one, ano daw yan? Yan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak o yung kanyang minamahal na anak at ipinagkait niya sa atin, pinagdabot niya sa atin yung kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. See? Nagbigay siya ang ating Diyos Ama at nagkait din siya, nagdabot siya. Ano ibinigay niya? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ano yung pinagdamot niya? Yung kaparusahan na deserve naman talaga natin. Tama? Amen? Nararapat lang po itong kaparusahan sa ating mga nagawang pagkakasala. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ay nagbigay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, yung deserve nating parusa ay ipinagkait niya sa atin. Amen. God's love moves in mysterious way. At dahil din sa pag-ibig ng Diyos, number 2, sabi ko dito, yan, binigay niya ang kanyang habag at ipinagkait niya ang kanyang paghatol. Amen. Palampakan niyo si Lord yan. Diba? God loves in mysterious way. Praise God. Siya ay nagbigay sa atin ng habag. Sabi ko nga last Sunday, even we don't ask, naging mahabag siya sa atin, nahabag siya sa atin. Tingin sa lahat, ipinagkait niya sa atin yung paghatol. Hindi niya tayo kailanman hinatulan. Bakit ka lumalapit sa amin? Makasalanan ka, doon ka. Hindi. Niyakap niya tayo mula sa ating karumihan. Amen. Diba? Tama po ba yun? Dito natin makikita na truly ang pag-ibig ng Diyos moves in mysterious way. At dahil din sa pag-ibig ng Diyos, sabi ko dyan, number 3, binigyan niya tayo ng buhay. At ipinagkait niya sa atin ang tiyak na kamatayan. Hallelujah. Praise God. Diba John 3:16 eh? For God so loved the world that He gave us His only beloved Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Romans 6:23. Diba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Kita nyo? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya yung libreng kaloob ang ating Panginoong Jesucristo para daw tayo ay magkaroon ng buhay. At ipinagkait niya sa atin yung kamatayan na siyang kabayaran ng ating mga kasalanan. Sino dito hindi nakagawa ng kasalanan? Taas ang kamay. Lahat tayo makasalanan. Amen. Kahit tayo ngayon ay mga mananampalataya na, nakagagawa pa rin tayo ng pagsalangsang sa Panginoon. But still, dahil sa pag-ibig ng Diyos that moves in mysterious way, binigay niya tayo ng buhay.
Binigyan niya tayo ng habag. Amen. Di ba? Sabi ko rito, kaya ngayong Kapaskuhan, mga kapatid, makikita natin, this is why nagkaroon ng Kapaskuhan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos moves in mysterious way, nagkaroon ng Kapaskuhan. Amen. Alam niyo po, hanggang ngayon, malaking issue itong Pasko na ito eh. Hanggang ngayon, pinagtatalunan ng iba't ibang mga iglesia, bakit ba daw dapat ba na ang Kristiyano ay magdiwang pa ng Kapaskuhan? O hindi na? Ang daming sabi, hindi na. Diyan ay pagan works. No? Pagan practice. Pero, makita natin, sabi ko dito, no, hindi mo dapat gawing issue po ito eh. Hindi dahil hindi nakasulat sa Bible, ay hindi mo na pinaniwalaan. Amen. Kung makikita natin, maraming mga practice ang hindi rin naman nakasulat sa Bible. Tulad po nitong pulpito. Wala ho tayong makikitang pulpito sa Bible. Pero gumagamit tayo ng pulpito. Yung petsa ng Thanksgiving. Wala rin nakalagay doon na every January mag-ano ka ng Thanksgiving. Amen. Pag nagdiriwang tayo ng 7 last word, wala rin petsa sa Bible na makikita na itong buwan na to dapat every summer. Yan namatay ang Panginoong Jesucristo. Wala. Amen. Hindi dapat gawing issue, mga kapatid, yung eksaktong petsa. Dahil walang kahit sino man ang makakaalam ng eksaktong petsa ng kapanganakan ng Panginoon. Pero sapat na po na tayo ay nananalig na merong Kristo na ibinigay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. You can celebrate Christmas throughout the year. Every time na kinikilala natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo dahil sa pag-ibig ng Diyos, kinikilala mo ang tagapagligtas ay sumasayo. You have the reason, you have so much big, great reason to celebrate Christmas. Amen. Diba? The moment na hindi ka nag-celebrate ng Christmas, you deny the fact na merong ipinanganak na Kristo para sa iyong kasalanan. Tama po ba yun? You cannot say na may pinanganak na Panginoon para sa iyo. Without Christmas, kapatid, hindi mo masasabi yun. You have to believe, you have to have faith dito sa Christmas na to. Alam nyo, nagiging kasalanan lang ang pag-celebrate ng Christmas kung hindi mo kinikilala ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Nagiging kasalanan ang pag-celebrate ng Christmas kapag kinikilala mo yung lalaki na tumatalon doon sa chimney. Kawawa naman tayo, wala tayong chimenea. Amen. Diba? Doon, masasabi ko na hindi tama. Pero the moment na sinaselebrate mo ang Kapaskuhan, dahil ang focus mo ay mabigyan ng kaluwalhatian ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo na naging tagapagligtas mo, na siyang nagbigay ng buhay para sa iyo, nagkait ng kamatayan na dapat meron ka. See? Hindi natin kailangan pagtalunan yun, kapatid. Amen. Diba? Ang dami ngayon mga manan, every time in December, may tatalunan yan. Diba? Tama po ba? Pero pag yung kamatayan ng Panginoon, hindi pinagtatalunan eh. Wala rin naman petsa yun eh. Meron ba dito nakalagay sa Bible? Amen? Na namatay ang Panginoong Jesucristo tuwing summer. Wala akong ganon. Tama po ba? Pero we celebrate the Resurrection Sunday. Amen. Diba?
Nawa ho mga kapatid, huwag mo natin gawing issue to. Ulitin ko po, sabi ko rito, hindi po basihan ang eksaktong petsa ng kapanganakan ng Panginoon. Ang ipagdiwang ang kapanganakan ng Panginoon bilang mga mananampalataya ay nagpapakita na hayag sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Sabi ko rito, kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos na nagbibigay at nagkait, hindi natin mararanasan ang ganda ng Kapaskuhan. Amen. Sabi ko rito, at dahil sa pag-ibig ng Diyos na nagbigay at nagdamot, ito din po, no, sabi ko rito, no, hindi natin mararanasan ang ganda ng dala ng pangako ng Kapaskuhan. At ito ay ang bawat mga nananalig sa Kanya ay mabigyan ng buhay na walang hanggan at pagdamutan o pagkaitan ng kaparusahan na magdudulot ng kamatayan. Amen. Gayun din naman po mga kapatid, tayo po ay tunay, kung tunay po na tayo po ay nagmamahal, let us love like Jesus. Hayaan mo na ang pag-ibig mo kapatid ay mag-move in mysterious way. Amen. Let us love in mysterious way. Sabi ng John 13 verse 34, sabi ng Panginoon dyan, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Paano ka ba minahal ng Panginoon? Paano nga ba nagmahal ang Diyos? Nagmahal siya, sabi ko last time, nang walang pagtatangi. No discrimination. Tama po ba? So ganun din po tayo magmahal. Huwag po tayo magmahal sa mga makikinis lang ang mukha. Dapat matuto tayo magmahal even sa mga magagaspak na mukha. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, magaspang pa mukha niyan. Makinis. O sabihin mo, I love you, I love the Lord. Amen. Diba? Sabi niya dyan a new command I give you. Love one another as I have loved you. Paano nga ba tayo minahal ng Diyos? Sinabi ba niya, maligo ka muna bago kita mahalin ng bahong-baho. Hindi. Minahal niya tayo kahit hindi tayo naligo. Amen. Minahal niya tayo kahit hindi tayo marunong magsuklay. Minahal niya tayo kahit bilang na yung ating mga buhok sa ulo. Diba? Minahal niya tayo kahit malayo pa ang sweldo. Amen. Ganun din naman mga kapatid, I encourage everyone, we are challenged to love one another. The same love of Jesus. Yung love that moves in mysterious way. Amen. Sabi ko rito, ibigay natin sa mga taong nakasakit sa atin o mga nakagawa sa atin na hindi tama ang pagpapatawad. Amen. Sabi dyan, no? Give forgiveness and take away pride. Amen. Let us love in mysterious way, na kung saan may pagbibigay, may pagdadamot. Ibigay natin ang kapatawaran sa mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda. At ipagkait natin sa kanila yung salitang pride. Diba? Madalas yung pride ang ibinibigay natin diba? Pastor, at least love moves in mysterious way naman. Diba? Binibigay ko yung pride ko, pinagkakait ko yung forgiveness ko. Amen? Pero ganyan ba nagmahal ng Panginoon sa'yo? Sa atin? Hindi. Yung ibinigay niya sa atin is mga possible, mga positive things. Pinagkait niya sa atin yung mga negative things. Amen? Pangalawa, sabi ko dyan, yan. Give salvation and take away condemnation. Sabi ko dito, ibigay natin sa ating mga minamahal ang pangakong kaligtasan ng Panginoong Jesucristo at ipagkait natin sa kanila yung mga bagay na maaaring magdulot sa kanila para sila ay mapalayo sa ating Panginoon. Huwag kong sabi nga ng Itbulaga, bawal ang judgmental, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, bawal judgmental. Ha? Amen. Let's love like Jesus. Pangatlo, meron pa ba ako dyan? Pangatlo?
Yan. Give acceptance and take away judgment. Amen. Di ba, minsan nauuna yung judgmental bago yung acceptance eh. Tama po ba? Parang masungit kasi siya eh, kaya hindi ko siya nilalapitan. Ay, mukha siyang suplado. Amen? Kaya ayaw natin lumapit, ayaw natin makipagkaibigan. Kasi pakiramdam natin, parang suplado, parang baka iwasan ako yan eh. Amen? Pero love moves in mysterious way. Gaya ng Panginoon, gaya ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, noon na siyang nagbibigay at nagdadamot o nagkakait, ganun din naman mga kapatid. Ibigay natin yung acceptance. Tanggapin natin ano man ang kanilang itsura, ano man ang kanilang figure, ano pa ang kanilang behavior. Tanggapin natin sila. Diba? Minsan, ang pangit na ng suot, tapos mukhang may taglay, nilalayuan mo na. Tama ba? Tatakot ka. May mga tato. Diba? May tato dito. Lahat na lang may tato eh. Diba? Bisan mo lang pakatakot pa. Diba? Yung paano na lang kung dadaan kayo sa isang iskinita, siya yung makakasalubong mo. Ha? Ikot ka na lang. Diba? O naiting ikaw din na nahirapan. Ngayong Kapaskuhan, mga kapatid, the spirit of Christmas is about giving. About acceptance. For God so loved the world. Kaya nagkaroon ng Kapaskuhan that He gives us His only beloved Son, Jesus. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo daw po, mga nasa sanlibutan, mga makasalanan, ay tinanggap ng Panginoon. Tinanggap ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Nilayo niya sa atin yung judgment, yung paghatol. Amen. The moment na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, okay, ay nilayo na niya sa iyo yung judgment. He accepts you freely. Di ba? Tinanggap ka ng Panginoon ng malaking malaki. Niyakap ka ng Lord. Di ba? With open arms. Amen. Di ba? Nawa, ganito rin tayo mga kapatid. Ngayong araw ng Kapaskuhan, let us share the love. Let us share the love that moves in mysterious way. Amen. Yung bang i-practice natin sa sarili natin. Okay? Yung magmahal ka sa paraang hindi mo inaakalang kaya mo palang magmahal. Amen? Di ba? Magpatuloy kang magmahal kahit sa pakiramdam mo, ikaw lang ang ikaw ang gumagawa. Kahit sa pakiramdam mo, lagi na lang ikaw ang nagbibigay. Amen. Diba? Sino dito ay ganon? Ako na lang. Diba? Parang ano bang pelikula ng ano yun? Katniel? The House of Us. Diba? Pagod na ako! Sabi ni Catherine. Ikaw na lang! Paano naman ako? Yung pangarap ko! Sabi niya gano'n, diba? Sabi ni Catherine Bernardo, gusto ko yung pelikula na yun, The House of Us. Diba? Kung minsan pakiramdam mo ganun kapatid, tandaan mo ang pag-ibig ng Diyos moves in mysterious ways. Kaya nawa, this Christmas mga kapatid, again, we are challenged to love. Not just love na alam natin, but love na marunong magbigay. At love na marunong magdamot. Hindi magdamot para magbigay ng negative things, pero magdamot para may paranas mo na ikaw nga ay nagmamahal sa Kanya. Amen. Diba? Tama ba? Yan ang kailangan ng mundo ngayon eh. Maraming mga tao ngayon na judgmental. Tama ba? Yung mga tao ngayon na hindi ka pa gumagawa, iba rin tingin sa'yo. Higit kailanman, ngayong panahon na to, kailangan ng sanlibutan ng pag-ibig. Hindi lang yung pag-ibig na nagbibigay,
Iba't yung pag-ibig na nagdadamot din. Diba mga kapatid, sa umagang ito, na-challenge tayo to love in mysterious way. Dahil ganito po tayo inibig ng Diyos.